1,000 mahigit. Yan, pumita sila mga ka-therapy ng talbos. Oh, yung tanim nating alugbati. Tsaka talbos ng pang. Ang dami nyo napitas Sa akin yan tanim? Dito. Ang dami Tinirhan nyo pa ba Hindi ko ako? pa nga. Ay! Kasi yatin. Di ba pa yung atipin? Oo. Gusto ko nagtanim ako ng panibago doon sa ano? Yung kamuting kahoy, hindi ko tinalbusan. Kasi yung pag mataba yan, lalaman yan. Talbusin nyo na lang. Wag. Mas masarap yung talbos niyan eh. Hindi, yung laman ang habol ko dyan. Pag ganyan, sigurado maglalaman yan. Walang supay. Sino nagtambak doon sa may kamuting kahoy? Ako. Kasi naghukay ako doon eh. Kung kakalaman yan, ano ngayon, September. Mga November, pwede mo nang lagay yun. Pwede na yun. Pambukid ka talaga, John. Oo. Alam mo, pag natuloy si ate, mag-ano tayo ng bahay doon sa Mindoro. Marami kang pwedeng anuhan doon. Kasi ang kamuting kahoy, ano yan, 3 buwan lang yan. Mas maano kasi tawa-tawa ka, Jay. Mas maano ang buhay sa probinsya. Hindi ka puro gastos doon. May negosyo doon. Ang lakas nga na massage ko doon eh. Papayagan lang ako ni mama mo. Ang isang araw ko doon, nakakatatlong client ako. Yun na yung pinakamahina ko araw-araw doon. Yung kagaya dito, wala na masyadong pera ang tao sa Maynila. Heroy! Hershey! Hershey! Wagan ligo. Preskang presko. Sa'yo berinda ko. Bigyan natin ng konti si Hershey. Hershey! Oh. Aroy! Sipag-sipag ni John. Nagtupi pa. So, wala naman akong pera, John. Ito, nakamassage ako kagabi. Tumalasik pa yung 50. Parang ayaw niya sa'yong ibigay, John. Ayan, nagmerienda naman kami. Ayan, John, para sa'yo, John. Massage naman tayo kagabi. Ayan. Parang kulang pala yun. Salamat. Ate Pe. Magkalakal ka muna, John, habang extra ka, ha? Kasi tawag dito para masurvive niyo yung gastos. Nakalipad lang kami, hindi na ako magbabayad ng 1,000 buwan. Hindi, huwag ka nang magtrabaho kung wala din mga sweldo. Maghanap ka ng kahit pa extra ka lang, basta pagkatas ng trabaho mo, may sahod ka. Diba, mas okay yun? Bili ng bigas kasi mahirap na Palin? bigas kaya. Mahirap talaga ng walang bigas. Dito na ano siya? Buti nakasahod ako sa Popoy. 500? Malaking tulong na sa yung 500. Oo, nakabili kami ng 5 kilong niya. Paano mo nasasahod yan sa Gcash? Sa Gcash. Sa ibang Gcash pa yun. Ilang ka nag-video bago ka sumahod? Tagal na? Kailangan ng Buwan. isang buwan bago ka makasahod. Maka 100,000. Na Talaga, sumahod ka na. Diyos? Hindi sasahod ka na naman ulit po after nyan. Hanggang 500 na ang Kailangan sahod. makaipon ka ng coins. Ano yun? Twins. Ayoko na mga ganyan. May isang buwan tapos 500 tapos tutok ka sa cellphone. Di ano lang yan. Di parang libang-libang lang yan yung wala ang nagawa. Kichat kung Hindi, mas marami ka kasing maisip gawin pag hindi ka masyado nakatutok sa cellphone. Ako nagsa-cellphone lang ako pag magbibideo, Mama. mag-i-edit. Sabi mo, pauwi na tayo. Mamaya mapunta pa yun dito. Ay, kay Gian na yun. Pauwi na kami. Lapit naman ang cellphone sa mukha mo, Aileen. Hindi mo mabasa yun pag malayo. Hindi, nag-voice Dito message ako, lang. pinapapayad sa Kahit nasa bandang legs mo lang yan, dinig yan. Hindi mo naman kailangang ilapit yan pag magbo-voice message ka. Halimbawa, Aileen, si John, naglipat ng probinsya, papayag ka? Naman po, kapayag po ako. Halimbawa, sa Mindoro kasi marami na lang pagkakitaan doon. Marami magpapatrabaho sa kanya yun, magpapaalaga ng tanim. Sa dagat, ang daming doon. Daming Pwede naman, kung pulihan ng isda. lumipat siya doon. Ha? Pwede naman lumipat doon. Ikaw, willing ka. Sakali. Sama ka. Ba, may nabili tayong lote doon. Doon tayo titira. Marami kayong pwedeng pagkakitaan doon. Oo naman, gustong-gusto ko na yung gano'n. Oh? Oo. Kaya ko nga Tsaka mas doon. Hindi ako mahihain eh. Oh? Pwede kayo manguha ng mga tanim-tanim kayo doon. Ilalako nyo. Meron doon, naglalako lang ng mga gulay. Bubuhay sila sa ganun.
Yun ang gusto ko kasi hindi man ako mahihain. Si John mahihain. Willing, okay ka kahit malayo ka dito sa Maynila. Oo, gusto ko yun, malayo ko dito. Kasi doon, dagat. Tapos, marami doong mga tao na may mga taniman. Minsan mag-ani ka lang sa tanim nila, may bayad ka na. Minsan, maglako ka lang ng isda na nahuli. Dadalhin mo lang doon sa isang palengke, may pera ka na. Basta't masipag ka doon, may magpalabas sa'yo doon. Kikita ka doon. Willy ako doon, Hindi, pag nakabili tayo ng lote doon, mas gusto ko rin ang doon ang massage doon malakas din Sa massage talaga malakas doon kasi Gusto ko mga yun, te, kasi mga may edad doon. May mga taga rito Maynila na umuwi doon kasi nga malapit sila sa dagat, sariwa yung hangin. Ito kasi sa Maynila polluted na yung hangin. Tapos kung ayaw mong uminom ng tubig na may chlorine, may mga balon doon diyan, di ba? Oo. May mga balon doon may nawasa ba nun? Meron din, pero kung sa bundok, mas fresh ang tubig doon. Di ba, naghahukay lang kami ng balon, yun lang iniinom namin doon. Tapos sa bukid, pag may malawak na lote doon, magtanim-tanim ka lang ng mga ang gaganda nga ng mga tanim doon, madali lang mabuhay. Yun ang gusto ko. Gusto mo ng ganon? Tingnan natin kung makabili tayo doon ng kahit maliit lang na lote. Kasi dito sa iba-iba talaga sa probinsya, may kabuhayan kasi doon. Tsaka bihira naman doon tamaan ng bagyo. Tsaka doon, basta't masipag ka talaga doon, dadami pera mo doon. Pwede ka mag-alaga ng mga manok, Saka kambing, baboy. Pag ikaw doon inagutuman at saka hindi kumikita ng pera, isa lang ang ibig sabihin ng tamad ka. Oo. Kasi doon, pag wala kang ulam, pupunta ka na sa dagat, may ulam ka. Tulong ka lang kami pa. ng bangka Dito kami. Pag uwi mo, may isda ka na. May mga hulihan pa ng isda doon. Malaya kayong humuli ng isda doon. Ganas kung mag-ano doon. Si Jun bagay talaga doon si Jun. Kasi maano si Jun pagdating sa farming Saka may palayan doon. Magaling siya magtanim, masipag Kasi siya sa bukid. Ito pala, may palayan din pala sila sa Masbate din sila di ba? Oh, may palayan kami. Oo. Pwede kayong din, magtanim-tanim doon ng mga balon gulay din ang doon. tubig. Ang dali lang mabuhay. Tubig doon, balon sa bundok. Yung sa puno ng ganyan. Paglinis ka nga lang doon ng bahay, Aileen May sahod ka na kaagad Yun ang gusto kong trabaho. Pwede ka magtinda sa bayan. Pwede ka magtinda ng isda. Hanguin mo isda, benta mo, may tubo ka. Hindi mo kailangan puhunan. Kaya nga lilipat kami dyan para makaipon kami ng pera. Para hindi kami mangupahan. Balik probinsya niyan. Gusto mo yun, John? Balik probinsya. Sige, tingnan natin makabili tayo ng lote doon. Taga rito sa Maynila na umuwi doon sa Mindoro. Oh, may mga kliyente ako doon Dito lang sila sa Maynila sa Fairview. Tapos, umuwi sila doon kasi nga, nagtayo sila ng bahay na malapit sa dagat. Siyempre, malamig yung klima doon, tapos yung hangin, masarap. Hindi naman yun binabagyo doon. Bihirang-bihira. Di ba, John, ang tagal natin tumira doon? Tagal namin tumira doon, Aileen. Doon kami pinanganak. Doon din ako mas bati. Pwede mag-alaga ng baboy. Di ba, John, ang dami nating kambing noon, manok. Yung kinukwento ko sa kanya. Ang kalabaw namin noon, 3. Baboy natin noon, apat-apat yung Umunlad lang alam mo, Aileen, umunlad lang ang nanay ko, pinaalaga lang yun ng hayop. Tapos, ang baboy na pinaalagaan sa kanya, pag nanganak, hati sila. Doon lang kami nagsimula. Ganun din sa kalabaw dyan. Ang kalabaw yata, hindi ko alam kung binili nila. Tapos, nakapundar kami ng lote dahil lang sa kalabaw. Nakapundar sila. Sa sipag yun, ang mga si mama naman, di rin naman nakapag-aral yun Grade 1, hindi pa nga naka-grade 1 si mama ko. O si papa ko, hindi rin nakapag-aral. O, buti nga kayo, marunong kayo magbasa, marunong kayo mag-cellphone. O, diskarte. So, payag ka doon. Halimbawa lang, dumating yung time may pagkakataon na doon kayo tumira. Ha? Gusto ko yun. Okay, sige. Sana ako itapon mo, buhay ako. Talaga. Maganda doon kasi pagtanim ka lang, nako, grabe talaga, napakasagana ng lupa doon, ng isda, mga buko doon. Alam mo ang buko doon, makakatikim ka na sa halagang 5 piso na buko. Dito, 70 pesos ang buko, hindi pa sariwa. 60 nga. Di ba, John? Tapos noon, nag-aani kami ng mga mani, may paani. Nag-aani lang kami noon. Pag uwi namin, ang dami na naming mani na party. Ilan kami? 5. 6 kami na kokopras. Nag-aani dyan, Oh. Sa isda din. Pag may padangan dun, Aileen. Mag-huli lang ng isda dun. Hihila lang kami ng lubid. Lahat tigi-isa kami. Tigi-ilang tabo yung party namin. Sa probinsya namin. Ganun ang trabaho namin. Dito. Magkapatid. Doon. Diba? Isda doon. Pwede mong
Tumpok-tumpok Paksiw. lang sa'yo na yun. Oo. Pwede mo Mag-ano kami siyang- yan, pamukot kami ng madaling araw. Yun, pamukot. Pagpadangan ng tao. Yung sabi, hilahin mo na lang hanggang dun. Yun. Inaabot kami ng madaling araw dun dyan, di ba? May Oh. sabot kami dun. Ang unlad namin dyan din. At saka ang sa amin, 10 years old ka, madiskarte ka na. Dito, ang 10 years old, Dito, baby wala baby eh. pa. Wala, yung mga ano dito, kami nun, mga 10 taon kami. Tapos nagano kami ng mga ano dun. Yung naghihilak na lang kami ng sa padangan ng isda. Padangan din pala kayo. Malapit ang dagat sa inyo? Oo. Mas bati ba kayo? Parang ito at saka ayan lang yung dagat. Pares lang sa amin. Kaya lang, Pag nag-ano man natin ano, abot sa school eh. sa amin kasi, mauunlad na ang mga tao doon. Tsaka yung school dun, likod lang ng bahay namin. Parang ito, at saka dyan, ayan lang eh. Oh. Ganun lang. Eh sa amin din, sa harapan lang ng school. Likod lang. Okay, okay. Maganda pala yun. Heroya, kamot ka ng kamot. Eh, naligo ka naman. Gitara ng gitara. A few minutes later. Salamat bayaw ha. Pagka maikap ng puso ni Gro, makalipat na kami ng bahay. Okay. Ayan, binigyan natin kay Aiden yung lagay ng plato para magamit din naman niya. Kunin ko na lang daw. Salamat dito sa lagayan. Okay. Ingat kayo. Salamat ate eh. At ayan nga po mga ka-therapy, naaawa man po tayo kina Jun at Aileen ay wala po tayong maitutulong na financial sa kanila, kundi ang kakaunti lang po na maitutulong lang sa kanila dahil sa ngayon po ay hirap din po tayo ngayon sa ating kalagayan dahil nagpapaaral pa po tayo ng ating mga anak. Uwi na lang talaga ito ng mga ka-therapy ng probinsya, no? Para ano, makapundar sila ng tahanan doon. Napakarami doon pwedeng pagkakitaan. Makabili ng lote doon. Magandang hapon mga ka-therapy. Magandang hapon sa ating lahat. Hours later. Rafi, at dadalaw nga po tayong muli kay Nanay King. I-check po natin ang kanyang kalagayan. Kung kamusta na po si Nanay King. Ayan, so ayan. Kamusta ka, Nanay? Bakit po? Nag-ano ako, ubo ako ng ubo. Hala? Ilang gabi ng ubo ko. Hala? Pinahila na ako. Oo, dito na ka ubo. Nagpa-doktor ka, Nay? Sa loob kayo. Ipabili lang ako. Nak, dito na lang kayo, Nak, ah. Ano po nangyari? Baka sa kinakain nyo. Para kain ko na siguro. Doon na lang kayo, Nak, oh. Ay, ano dyan, hindi naman dyan umuulan. May upuan yan, hindi naman naulanan. Ano nangyari sa'yo, Nanay? Ano po ba kinakain nyo? Bakit kayo naatake ng ubo? Nagkakain ako ng ilang araw. Nawila ko sa alamang. Ang sarap. Alamang! Ay, magti-trigger talaga ang ubo nyo no, Nanay. Nagawa ko ng lagi. Nahila ako. Sabi ko, napasit up ako. Wala naman ako may pasit up. Nagpabili lang ako ng antibiotic. Gusto niyo po magpa-check up? Gusto niya magpa-check up? Galing na nga eh. Kaya po, ilang gabi na eh. Walang tigil ang ubo ko talaga. Upo muna kayo. Bakit po kasi kayo nagkakain ng alamang? Allergy po kayo doon. Pagka ganyan po may ubo, hindi na po pwede sa mga ganyan. Bagoong, alamang. Hindi na ako inuubo. Kunti lang. Upo po kayo. Upo. Ay, ayun. Hindi ako magtatagal, Nanay. Gusto ko lang kayong kamustahin. Upo ako. Nahina pa. Hindi na nga gaano ako nag-uubo.
Nung nakaraan ang ubo ko, ilang gabi na, 2 yata, 3. Ang tigas. Ngayon, nakalabas-labas na. Natutukal na dito ko ang kati. Kaya sumay na pa ko. Nakahinda lang ako lagi. Kayo ba nanay na x-ray na po dati? 2 beses na. Ilang ano na po kayo na x-ray? Gaano na po katagal? Ito lang, nagtaon na to. Kaya una kay Father Joner, pangalawa yung nagpa-check up ako kay nung nahanap mo ako. Matagal na po yun. Nung nahanap kita, to, parang mga 2 taon na yun. Wala, isa lang. Pero yung kay Father Joner, na extra ko, wala naman. Malinis naman ang baga ko. Tapos itong pangalawa, wala pa rin. Hindi naman sa baga ko na ubo ko. Kaya kung sa baga ang ubo ko na to, ang klima ko, gagdibilog na madilaw. Hindi. Parang sipon lang, andyan na. Ang duraan ko. Bakit po alamang ang kinain nyo? Natuwa nga lang ako kasi ang sarap, natikma ko. Hindi maalat siya. Sino po saan po kayo bumili? Bumili po kayo sa tindahan? Yun lang. May pera po ba si Nanay King? Wala na. Ubus na ang pera mo. Tapos na pinabili ko ng antibiotic yung sa ubo. Yung isito sa akin ni Diyaw, hinanap ko. Nakita ko kami ako kay Cecil. Ang mahal lang kasi. Pero hindi bali. Okay na po kayo dun sa antibiotic. Ayun, madami. Ay, maayos na. Di ba sabi ko, ang kakainin nyo lang po yung masustansya lang. Hindi naman po masustansya ang alamang. Minsan nga lang kasi natuwa na ako. Tapos ano, masakit po yung balikat nyo? Hindi talaga masakit. Yung may pilay dito. Tapos, ang ko, nakalimutan ko na sa kaubo ko, sakit ng dibdib ko, ulo ko. Mabuti na may paracetamol ako. Wala na, ngayon maayos na ang ubo ko. Malulungkot ang Minsan mahal na wala. sponsor mo niyan pag nalaman niya na ganyan na inatake ka ng kakaubo, tapos nang hina ka. May pasok ang kayanin. Tapos, inaano ko lang kaya na, ngayon maayos na. Nagbabakal na akong pagkain. Sa labas. Wala na akong gas nung adjust pa. Naubos na po ang gas nyo. Naubos na ang gas ni Nanay. Ano kayo wala na. Kahit sa kabila. Wala nang gas si Nanay King. Ano po ang gamit nyo ngayon? Bibili na ako ng kanin na lang. Nagbili ka na lang ng kanin. May gurubar yan. Saka nagsawa naman ako sa puro sinigang. Eh, sa gulay, hindi ko naman makain. Simanguya. Kailan po kayo naubusan ng pera, Nanay? Yung ano pa, Kasi yung nakaraang punta ko dito, may 400 ka pa. Yun na lang po ang pinili niyo ng gamot. yun na lang. Tapos yung pagkain ko, pabilang kasi yung saging. Yung isang gabi na puro saging kinain ko. Hindi ako na- Pero may gana po kayong kumain ngayon, Nanay. Mayroon, alam nga, ulam pa kasi. Hindi ko alam na ubus kasi hindi ko kaya pa. Sakit dito. Masakit ang lalamunan mo. Ang kape kasi, pag umupo ka, ayaw matigil, ang kape-kape na ayaw ma. Ito sabi ko, sa labas yan, kakamutin ko na. Ngayon, natukal na ang ganyan. Pagka natukal na siya, wala. Hina-hina lang ako. Maligam-gam lang muna inumin nyo na tubig, Nanay. May maligam doon. Ako nag-iinit ako ng tubig, kaya wala na ng gas. Nag-iinit akong tubig, lagi may laman niya. Kaya sa gabi, pag naano ako, maligam-gam na tubig, nag-iinit ko talaga. Ayan, mga ka-therapy. Kinamusta nga po natin si Nanay King ngayon. At nakaraan na yan, sigla-sigla. Ngayon, mahina na naman. Yan, kakain siya ng alamang. Na-miss ni Nanay King ang alamang. At yung natira po niyang pera ng nakaraan kasi yung paabot ng ating mahal na sponsor sa'yo. Doon sa 1,000, bumili ka po ng gamot. Tapos may natira kang 400.
ibinili po niya mga ka-therapy ng gamot dahil inatake siya ng ubo pagkatapos po niyang kumain ng alamang. At ngayon naman po ay wala ng pera si Nanay King. Naubos na rin po ang kanyang MGAS. Back to zero si Nanay King. At yun, masakit pa rin ang kanyang lalamunan. Masakit pa lalamunan mo, Nanay King? Yung dibdib mo, masakit kakaubo. Dito sa kaubo. Saka dito po, Hanggang ngayon po. hindi na masyado dito. Ang dibdib ko minsan sa gabi, parang nagsisikip siya. Hindi ako. Sa pag-ubo lang po yan. Simula lang po ba yan ng kumain ka ng alamang, Nanay? Kasi pagkaan ko lang alaman. Ayan, ito po ang kalagayan ngayon ni Nanay King. At sa mga nakaraang pagtulong po ay si Nanay King po ay labis ang sigla, labis po ang saya. Marami siyang pagkain. Feeling nga ni Nanay King noon mayaman na siya. Kasi nakakain niya ang gusto niya, nabibili niya po ang gusto niya. At nagpapasalamat po ako ng napakalaki. Maraming salamat po sa ating mahal na sponsor. Kay Ma'am Anonymous from Olympia, Washington, USA. Maraming salamat po, Ma'am, sa inyo pong pagmamahal kay Nanay King. Maraming salamat po sa patuloy po na pagsusubaybay nyo sa kalagayan ni Nanay King. Labis-labis din po ang aking pasasalamat sa inyo, Ma'am, sa pagbabahagi din po sa akin ng tulong, sa pagbigay nyo po sa akin ng 9,000 pesos at ako po ay nakakuha na ulit ng vaccines, ng yellow fever at ng polio. At may pambili pa po ako, Ma'am, ng karagdagan po doon sa resetang gamot po na kailangan po nating maipakita doon po sa in-applyan po natin once na meron na po tayong contract. Maraming salamat po, Ma'am, sa inyo pong gininto ang puso na napakalaking tulong pong ito sa amin po ni Nanay King. Maraming salamat po, Ma'am, at sigad na po ang bahalang magbalik po, Ma'am, sa inyo pong kabutihan. Nebulizer. Pausok ka. 2 beses. Nung nagagrabe ako, 2 beses ako. Yun po ulit ang nangyari sa inyo nung nakaraan na nakita ko kayo kung ano yung nangyari sa inyo nung mga nakaraan na nadaanan ko kayo dito. Ganun po ulit yung nangyari sa inyo. Ninubulizer kanila. After ng nebulizer nyo na, guminhawa po kayo? Ginawa ko kaya na ano dito na alis ang skip. Parang lumuluag siya. Opo. Lumuluag siya. Kaya 2 beses. Ano, wala talaga kayong tigil sa pag-ubo? Ay, pagkakain nyo, mga oras lang po? Hindi naman. Siguro ngayon, makakain ako kung araw na to. Pagkagabi, hindi pa. Kinabukasan na doon nagsimula. Kasimba pa nga ako ng linggo. Itong linggo, nakasimba pa ako. Opo. Pero itong linggo, hindi ko alam. Baka hindi ako kasimba. Kaya nagbilakta ako. Hindi na ako lumalabas. Kaya, kasalamat naman ako. Meron siya yung pinasya. Ano, may gamot. Pero tuloy-tuloy naman po yung inom nyo dun sa gamot na binili nyo dun sa padala ng mahal na sponsor. Tuloy-tuloy naman po ang inom nyo. Tuloy-tuloy, wala nga tigil yun. Ibig pala sabihin, Nanay, kahit may stock kayong gamot dyan, wala pa rin kayong kasiguraduhan na hindi kayo susumpungin. Wala talaga. Kasi po, ang yung gamot na yun, stock na ginagamit, parang pang-kalmante lang. Opo. Yun lang. Kasi hindi ko natatamaan ng doktor ang kita eh. Kasi kasama na daw yan sa pagtanda. Hindi ka daw talaga matanggal. So kung nakikinig, Nanay King, ang mahal mo na sponsor mo ngayon, nanonood siya sa'yo, ano po ang gusto niyo pong sabihin sa kanya? Gusto ko sabihin sa kanya, ma'am, pasensya na po kayo, sorry. Nakuha lang ako sa bagoong. Marami po salamat na sa Lady ninyo from Olympia, ng Washington to the US. Maraming salamat po kung nalilinig mo man ako, nakikita mo ako. Sorry lang po, kaya nakuha lang ako. Ang galing na kasi ako, para wala na akong naano. 5 piso lang naman po binili ko. 5 piso, nag-supper ka ng 1 linggo. Oh, Kung nanonood siya, Nanay, ngayon, ano po ang nahihiling niyo po sa kanya? ang mahiling ko lang sa kanya, kaya
Ngayon, nung adjust na ubusan ako, kasi yun na lang, hilingin ko. Saka, gastos ko lang na kunti. Kasi wala na akong pambili ng pagkain. Mabuti nga may kuryente, may initan ako ng tubig. Adjis? Ano ba petsa ngayon, nanay? Ano po tayong petsa ngayon kung adjis ka na ubusan? 40 na bukas eh. Hmm? Ay, linggo. 40 na sa linggo. Ilang araw lang naman naubusan ako. Ano pa lang tayo ngayon Kailan na ako dumalaw sa'yo? Nung ano pa, Ang petsa ngayon ay September 5. Ngayon. September 5. Opo, sabi mo adjis ka na ubusan. Wala pa po tayong adjis. Wala pa. Anong adjust yung ano ko? Diba sa Linggo, nagpasyal pa ako sa'yo. Diba sa linggo, 40 na? Sa linggo, huwag nyo na po munang i-count sa linggo. 5 pa lang ngayon. Biyernes. Hindi ko na matanda. Basta adjust ang... Sabi ko, nagtanong ako dyan. Sabi ko, anong pizza na ba tayo? Anong araw na ubos yan ay? Kasi nung linggo nagsimba kayo. May gas pa po kayo. Dumalaw pa po ako sa inyo noon. Mayroon pa. Oh, Lunes. Miss mga Martes siguro o Miyerkules. Kasi parang inaano ko. Parang Miyerkules yata yun. Merkules, baka auno. Ang auno naman ng ano, September, di ba po Lunes? Opo, Lunes, auno. Ayun doon sa ano. So, basta ilang araw ka pa lang po naubusan ng gas. Ayan, wala na pong gas si Nanay King. Kaya iyan ang ano na. May bigas pang konti, may asukal, may kape. May gatas ka pa, Nay. Wala na. Kukinet na yan. Wala ka na rin pong gatas. Pero sa tingin niyo po, okay na po kayo. Hindi na kayo magpapacheck up. Okay na, hindi na. Pagkain na lang, Nay, at prutas. Kain na lang po. Tapos gas. Ngayon sabi ko nga nung isang araw, kung nagdalaw ka lang, parang gusto ko talaga magpa-check up sa walang tigil ang ubo ko. Gusto ko mag-check up. Yun, okay na. Okay ka na. Minsan-minsan na ako ubo yun. Sige po, Nanay King. At ako po ay tutuloy na, no? Mag-update lang po tayo sa inyo dahil kayo ay pinapabantayan po ng inyong mahal na sponsor, no? Ayan, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong pong pagmamahal kay Nanay King at sa pagpapaabot po ng tulong po sa kanya, ma'am. Maraming salamat po sa inyong gininto ang puso. Paano, Nanay, ha? Ipaparating po natin sa mahal mong sponsor na ang kalagayan mo sa ngayon po, no? Maraming salamat po, ma'am. Alam na, ubusan ako nga nagkataong pa to. Ayan, hindi man niya ako sorry. Pasensya kasi hindi ko talaga natin isinakita ko kasi bago hindi siya maalat. Pero alamang kasi yun, Nanay, eh. Magtitrigil po talaga ang hika nyo doon, Nanay. Sa alam. Opo, kasi ano yun, ihipon yun, eh. Bagoong, alamang, di ba dati sa bagoong ka rin inatake? Maaalat po kasi sila. Hindi po siya maalat. Kaya nakain ko. Sarap ang pagkaluto ni Nora. Tapos nung naupo. Papaano nga po kahit hindi po siya maalat kung inatake ka po? Bawal nga talaga yun. Kasi basta bawal yun. Kasi siya na po talaga. Kaya ang galing ko, nakita mo na ako, hindi na ako mapakali. Opo. Pero ngayon talaga, itong linggo lang na talagang wala na. Ito, hinangin na ako. Opo. Sige, Nanay. Tuloy na po ako, Nanay, ha? Opo. Okay.